Kamusta po kayo mga Ginoo? Magkaroon tayo ng isang tapat at puno ng pag-asang pag-uusap. Kung kayo po ay isang lalaking higit sa 100 anyos, marahil ay napansin na ninyo ang ilang pagbabago sa inyong silid tulugan. Maaaring hindi na kasing tikas o kasing tagal tulad ng dati ang inyong paninigas o marahil ito'y naging bigo at madalang na lamang. Nais kong pakinggan ninyo ito nang malinaw ito ay isang karaniwang karanasan. Hindi ito simpleng pagtanda at tiyak na hindi ninyo ito kasalanan. Ang katotohanan ay ang mga maselang himaymay, delicate tissues sa inyong ari ay maaaring hindi nakukuha ang sustansyang kailangan nila, ang oxygen, ang masaganang daloy ng dugo, at ang mahahalagang nutrisyon na kailangan para sa isang matigas at malusog na tugon. Bagamat ang mga inireresetang gamot ay maaaring mag-alok ng pansamantalang solusyon, hindi nito tinutugunan ang pinag-uugatang issue. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na merong isang simple at natural na inumin na maaari ninyong gawin tuwing umaga gamit lamang ang ilang karaniwang sangkap na makatutulong na muling buuin ang mahalagang himaymay na iyon mula sa loob? Paano kung maibabalik ninyo ang mas matigas, mas matagal at mas kusang loob na paninigas kadalasan sa loob lamang ng ilang linggo? Ako po si Dr. Jose Reyes at inilaan ko ang aking karera sa pangangalaga ng mga nakatatanda geriatric care na tumutulong sa libu-libong kalalakihan sa buong bansa na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng edad. Sa artikulong ito, ibabahagi ko ang isang bagay na hindi madalas talakayin ng maraming doktor, kung paano ang mga tiyak na nutrisyon kapag ininom sa tamang oras ay maaaring simulan ang pagkumpuni mismo ng mga ugat sa ari, ibalik ang kanilang natural na pagkaelastiko at muling buhayin ang likas na kakayahan ng inyong katawan na tumugon sa pagkaantig, lahat ng walang reseta bomba o mga hindi kanais-nais na epekto. Maaaring parang napakaganda para maging totoo, ngunit ang siyensya sa likod nito ay matibay. Mula sa lakas ng beets at granada na nagpapataas ng nitric oxide hanggang sa init na dulot ng cayenne sa sirkulasyon at ang tulong ng lemon at L-citrulline sa mga selula, tatalakayin natin ang isang simpleng inumin, 7 mabisang sangkap at 3 ginintuang tuntunin para sa pinakamahusay na mga resulta. Kung sasamahan ninyo ako hanggang sa dulo, ibubunyag ko ang eksaktong tiyempo at isang karagdagang sangkap na halos makakatatlong beses ng mga benepisyo para sa mga lalaking higit sa 100 kahit na matagal na kayong nahihirapan. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng inyong sigla sa natural at ligtas na paraan. Simulan na natin. 1. Pomegranate juice. Ang pundasyon para sa malusog na daloy ng dugo. Naaalala ko pa noong unang beses na may isang matandang pasyente, isang lalaking may pagod na mga mata, ngunit may kislap ng pag-asa, ang nagtanong sa akin, "Doc Reyes, may magagawa pa po ba ako para maibalik ang natural kong paninigas nang hindi umiinom ng gamot?" Ang sinabi ko sa kanya noon ay eksakto sa sasabihin ko sa inyo ngayon. Pero kailangan ninyong magsimula sa inyong mga ugat, blood vessels. Dito pumapasok ang pomegranate juice. Ito ay higit pa sa isang simpleng katas ng prutas. Ito ay isa sa pinakamabisang tagaprotekta ng mga ugat na bigay ng kalikasan. Habang tayo
ay tumatanda ang mga maselang ugat na naghahatid ng nagbibigay buhay na oxygen sa ari ay maaaring magsimulang kumipot tumigas at mawalan ng pagkaelastiko. Kapag nangyari iyon, maaari ninyong maramdaman ang lahat ng pagnanasa sa mundo, ngunit ang inyong katawan ay hindi makatugon. Tumutulong ang granada na baguhin iyon. Puno ito ng mga antioxidant partikular na ang mga polyphenol at L-gitanin na kumikilos upang bawasan ang pamamaga at kumpunihin ang pinsala sa endothelial lining ng inyong mga ugat. Ang lining na ito ang kritikal na himaymay na responsable sa pagpapahintulot sa dugo na dumaloy papasok sa ari habang naaantig. Kapag ito'y nasira ang paninigas, ay humihina, umiikli, at sa kalaunan ay maaaring tuluyang mawala. Gayunpaman, ang araw-araw na pag-inom ng puro at walang asukal na pomegranate juice kahit isang kutsara lang sa isang araw ay makatutulong na mapataas ang antas ng nitric oxide, mapabuti ang daloy ng dugo at simulan ang pagbaligtad sa pinsalang iyon. Sa katunayan, ipinakita sa mga pag-aaral ang nasusukat na pagbuti sa kalidad ng paninigas sa mga lalaking regular na umiinom nito, lalo na sa mga higit sa sentindi. At heto ang bahaging laging nagpapangiti sa aking mga pasyente, hindi lang nito tinutulungan ang inyong katawan na gumana ng mas mahusay, tinutulungan din kayo nitong maging mas magaan ang pakiramdam, mas maraming enerhiya, mas kaunting kahihiyan, at isang malalim na pakiramdam ng pagbawi sa isang bahagi ng inyong sarili na akala ninyo ay tuluyan nang nawala. Kapag mas mahusay ang daloy ng inyong dugo, lahat ay nagbabago. Ngunit ang granada ay simula pa lamang. May isa pang sangkap na mas mabilis kumilos. Isa na pinag-aralan dahil sa kakayahan nitong lubos na magpataas ng nitric oxide sa loob ng ilang araw, at nagmumula ito sa isang simpleng gulay na malamang ay maraming beses nyo nang nakain. 2. Beetroot powder, ang tagapagpalakas ng nitric oxide. May isang sandali sa aking karera na hindi ko malilimutan. Kausap ko ang isang 72 taong gulang na pasyente na nagsabing, "Dok, gusto kong maramdamang muli na ako'y isang lalaki. Hindi lang para sa asawa ko, kundi para sa sarili ko." Ang makapangyarihang pahayag na iyon ay tumatak sa akin isang paalala na para sa napakaraming kalalakihan, ang pagkawala ng lakas ng paninigas ay hindi lamang pisikal, unti-unti nitong sinisira ang kumpiyansa, pagkakakilanlan at ang pakiramdam ng koneksyon. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang beetroot powder ay maaaring maging isang game changer. Ang mga beets ay maaaring mukhang ordinaryo, ngunit nagtataglay sila ng isang malakas na sikreto, mga natural na nitrate. Kapag kinonsumo ninyo ito, ginagawa ng inyong katawan ang mga compound na ito na nitric oxide, isang molekula na talagang mahalaga para makamit at mapanatili ang paninigas. Ang nitric oxide, ang master signal na nagsasabi sa inyong mga ugat na bumuka mag-relax at payagan ang mabilis na pagdaloy ng dugong mayaman sa oxygen papasok sa ari. Heto ang hamon sa edad na 60, karamihan sa mga lalaki ay gumagawa ng mas kaunting nitric oxide kaysa noong kanilang kabataan. Kung walang sapat nito, hindi kayang likhain ng katawan ang hydraulic pressure na kailangan para sa isang matigas at matagal na paninigas, gaano man kalakas ang pagnanasa. Dito pumapasok ang beetroot
powder. Kalahating kutsarita lamang na hinalo sa inyong pang-umagang inumin ay maaaring magdulot ng isang ramdam na pagkakaiba. Sa loob ng ilang araw, maraming kalalakihan ang nagsisimulang makapansin ng mga banayad na pagbabago, mas maiinit na kamay at paa, mas mahusay na presyon ng dugo kahit na mas malinaw na pag-iisip. Ngunit higit sa lahat, nagsisimula na naman nilang maramdaman ang pamilyar na kislot ng pagkaantig, ang panloob na kislap na iyon. Hindi ito isang himala. Ito ay kimika na sinusuportahan ng agham at pinalalakas ng pagiging pare-pareho. Ang pinakagusto ko sa beetroot ay hindi nito pinipilit ang isang reaksyon. Sinusuportahan nito ang mga natural na proseso ng inyong katawan na nagbibigay sa inyong sistema ng kung ano ang kailangan nito upang gumana sa paraang idinisenyo ito. At kapag isinama ninyo ito sa ating susunod na sangkap, lumilikha kayo ng isang panloob na kapaligiran kung saan ang paninigas ay hindi kailangang pilitin. Nagsisimula itong mangyari ng mas walang kahirap-hirap. 3. Lemon juice, ang panlinis na alkaline. Isang umaga, habang ginagabayan ko ang isang matandang Ginoo sa kanyang bagong plano sa kalusugan, may sinabi siyang tumatak sa akin, "Doc, nalinis ko na ang garahe at bodega ko. Ngayon gusto ko namang linisin ang katawan ko." Napangiti ako dahil iyon mismo ang tinutulong ng lemon juice na gawin natin mula sa loob palabas. Huwag ninyong maliitin ang pagiging simple ng lemon juice. Ang maliit na prutas na ito ay may malakas na epekto sa sirkulasyon, enerhiya at pangkalahatang sigla ng lalaki. Sa paglipas ng mga taon, ang kombinasyon ng dieta, stress, at mga gamot ay maaaring mag-iwan sa katawan sa isang namumula at acidic na estado. Ang panloob na pamamaga na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong mga kasukasuan. Tahimik nitong pinatitigas ang mga ugat, maaaring pabagalin ang produksyon ng testosterone at sinasabotahe ang mismong mga sistema na responsable para sa paninigas. Ang sariwang lemon juice ay tumutulong na ibalik ang inyong katawan sa isang mas alkaline na estado. Dahan-dahan nitong nililinis ang atay, detoxifies the liver na may central na papel sa pag-regulate ng mga hormone at pagsala ng mga lason na nakakasagabal sa kalusugang sexual. Nakakatulong din itong palabnawin ng bahagya ang dugo upang suportahan ang mas maayos na daloy sa inyong mga ugat, lalo na sa mga maselang bahagi na nagpapakain sa inyong pelvic region. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente na isipin ang lemon juice bilang natural na internal rinse cycle ng kalikasan. Isang kutsara sa umaga ay maaaring gumising sa inyong sistema, magpasariwa ng inyong panunaw at lumikha ng perpektong kondisyon para masipsip ng inyong katawan ang lahat ng iba pang kapaki-pakinabang na sangkap sa inuming ito. Kapag mas malinis ang inyong dugo, mas malaya itong dumadaloy. At kapag mas malaya itong dumadaloy, ang paninigas ay nagiging mas madali, mas natural, at mas kasiyasiya. Ang kagandahan ng hakbang na ito ay hindi ito tungkol sa pagdaragdag ng isang bagay na bago. Ito ay tungkol sa pag-alis ng mga hadlang na pumipigil sa inyo. Ngunit hindi pa tayo tapos. Ngayon ay magdaragdag tayo.
ng isang maliit maanghang at hindi inaasahang sangkap na nakatulong sa maraming matatandang lalaki na makaramdam ng init at kapunuan kung saan ito mahalaga sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. 4. Cayenne pepper muling pagpapasiklab ng iyong sirkulasyon. Hindi ko malilimutan ang reaksyon sa muka ng isang pasyente noong una kong iminungkahi na magdagdag siya ng cayenne pepper sa kanyang pang-umagang gawain. Tumawa siya at sinabing, "Dok, sinasabi niyo po ba na ang sikreto sa mas magandang paninigas ay ang pagpapaanghang ng aking inumin sa umaga?" Tumango ako at ngumiti dahil sa maraming paraan iyon mismo ang ginagawa nito. Ang cayenne pepper ay naglalaman ng isang mabisang compound na tinatawag na capsaicin. Ito ang nagbibigay ng anghang sa sili at ito rin ang dahilan kung bakit ito ay napakabisa sa pagpapasigla ng sirkulasyon. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang daloy ng dugo ay bumabagal hindi lamang sa puso at utak, kundi sa mismong mga ugat na nagpapangyari ng paninigas. Ito ang dahilan kung bakit inilalarawan ng ilang lalaki ang pakiramdam ng panlalamig sa bahagi ng singit o pagkawala ng pakiramdam tuwing may intimasya. Hindi lang ito dahil sa edad. Ito ay isang senyales ng mahinang paghahatid ng dugo. Ang pagdaragdag ng isang kurot lamang ng cayenne sa inyong pang-umagang inumin ay maaaring maging parang pagpindot ng switch. Dahan-dahan nitong itinataas ang temperatura ng inyong katawan na tumutulong na palawakin ang mga ugat at hinihikayat ang dugo na dumaloy sa bawat sulok ng inyong katawan, kasama na ang mga lugar na maaaring naramdamang napabayaan sa loob ng maraming taon. Inilalarawan ng ilang lalaki ang isang banayad na init sa kanilang ibabang bahagi ng katawan sa loob ng ilang minuto. Sinasabi naman ng iba na mas gising sila, alerto, at mas masigla pa nga ang emosyon. Ang nakikita kong napakalakas sa cayenne ay hindi lamang ang pisikal na epekto nito, kundi kung ano ang kinakatawan nito. Ito ay isang paalala na ang apoy pagnanasa at sigla ng buhay ay buhay pa rin sa atin. Maaaring mas tahimik na sila ngayon, ngunit hindi sila nawala. Sa tamang suporta, maaari silang bumalik ng buong lakas. 5. Ang siyensya sa likod ng muling pagbuo ng himaymay ng Ari Penile tissue. Ilang taon na ang nakalilipas isang pasyente na nagngangalang Mangkardo, isang 77 taong gulang na retiradong mekaniko at mapagmahal na lolo ang dumating sa aking opisina. Matapos ang mahabang panahon nang walang intimasya sa kanyang asawa, sinabi niya, "Dr. Reyes, hindi ko na kailangang maging 20 PM ulit. Gusto ko lang maramdaman ulit na ako ang sarili ko." Ang sandaling iyon ay laging tumatak sa akin dahil ang hindi napagtanto ni Mangkardo at kung ano ang hindi alam ng maraming lalaki ay ang inyong katawan ay nagpapanatili ng isang hindi kapani-paniwalang kakayahang kumpunihin ang sarili kahit na sa inyong ika-80, ika-70 at higit pa. Kasama rito ang mga pinakasensitibong bahagi. Sa loob ng ari ay may dalawang parang esponghang silid na tinatawag na corpora cavernosa. Hindi ito mga walang lamang tubo. Binubuo ito ng mga maselang hibla ng kalamnan nerbiyos at elastikong himaymay. Ang kanilang trabaho
ay mapuno ng dugo, lumaki, at panatilihin ang presyon na iyon upang lumikha ng isang paninigas. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalo na kapag mahina ang daloy ng dugo, ang mga himaymay na iyon ay nagsisimulang masira. Maaari silang maging fibrotic, hindi na gaanong elastiko, at hindi na gaanong tumutugon. Maaaring nandoon pa rin ang pagnanasa, ngunit ang makinarya ay pagod na at kulang sa sustansya. Heto ang magandang balita sa tamang suportang nutrisyonal tulad ng ibinibigay ninyo sa pang-umagang inuming ito, ang himaymay na iyon ay maaaring magsimulang muling mabuo. Ang nitric oxide mula sa beets at granada ay tumutulong na i-relax ang makinis na kalamnan at bawasan ang panloob na presyon na nagbibigay hudyat sa natural na mekanismo ng pag-aayos ng inyong katawan. Ang pinabuting sirkulasyon ay nagdadala ng sariwang supply ng oxygen at mga nutrisyon kung saan sila pinakakailangan. Dahan-dahan at marahan, ang himaymay ng ari ay maaaring maging mas tumutugon, mas elastiko, at mas buhay muli. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng natural na disenyo ng inyong katawan, ang nandyan na sa simula't simula pa, naghihintay lamang sa tamang mga kondisyon upang umunlad muli. 6. Ang karagdagang sangkap para triplehin ang epekto. Huwag itong laktawan. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na minsan ang pinakamaliliit na dagdag ang nagdudulot ng pinakamalaking pagkakaiba. Wala nang mas totoo pa rito kaysa sa isang espesyal na sangkap na ito. Ang pangalan niya ay Ray, isang 71 taong gulang na dating coach ng football sa high school. Matapat niyang sinusunod ang gawain sa pang-umagang inumin, ngunit sinabi niyang may kulang pa rin. Sabi niya, mas mabuti na po, Doc, pero alam kong may ibubuga pa ako. Doon ko ipinakilala sa kanya ang L-citrulline at binago nito ang lahat. Ang sanga L-citrulline ay isang amino acid, ngunit huwag kayong matakot sa siyentipikong pangalan nito. Ang nagpapabihira dito ay ang kakayahan nitong pataasin ang produksyon ng nitric oxide sa paraang banayad tuloy-tuloy at napakabisa para sa mga lalaking higit sa 60. Hindi tulad ng mas kilalang L-arginine na madalas na nasisira ng atay ng napakabilis para maging kapaki-pakinabang sa mga matatanda, nilalampasan ng L-citrulline ang prosesong iyon. Tahimik itong dumadaan sa inyong sistema kung saan ito ay nagiging L-arginine at pagkatapos ay nitric oxide na tumutulong sa inyong mga ugat na mag-relax, bumuka at maghatid ng masaganang dugo na may oxygen kung saan ito pinakakailangan. Isang kapat na kutsarita lamang nitong walang lasang pulbos sa inyong pang-umagang inumin ay maaaring lubos na mapabuti ang kakayahan ng inyong katawan na makamit at mapanatili ang matigas at matagal na paninigas. Ito ay lalong mabisa kapag isinama sa beetroot at granada na nagpapahusay sa kanilang mga epekto at nagbibigay sa inyong sistema ng karagdagang tulong na kailangan nito upang gumana tulad ng dati. Bumalik si Ray pagkalipas ng ilang linggo at nang may kumpiyansang ngiti ay nagsabing, Doc, pakiramdam ko ay nagising ako. Ang ganoong uri ng pagbabago sa enerhiya, sa kumpiyansa, sa intimasiya ay posible. Hindi ito nangangailangan ng himala.
Kailangan lang nito ng tamang suporta na ibinibigay ng tuloy-tuloy at may intensyon. 7. Tatlong simpleng tuntunin para sa pinakamataas na resulta. Nakita ko na ang mga lalaking sumubok ng lahat sa paglipas ng mga taon, mamahaling suplemento, mapanganib na iniksyon, kahit na mga operasyon lahat sa pag-asang makahanap ng mabilis na lunas. Ngunit ang natutunan ko, pagkatapos ng mga dekada ng paggamot sa mga lalaking higit sa 60, ay ito ang tunay na mahika, ay wala lamang sa kung ano ang iniinom ninyo, kundi sa kung paano ninyo ito iniinom. Mayroon akong pasyente na nagngangalang Walter 69 na matapat na naghahalo ng inuming ito tuwing umaga. Pagkatapos ng ilang linggo, sinabi niya sa akin, nakatutulong po ito, ngunit hindi sa paraang inaasahan ko. Umupo kami sinuri ang kanyang gawain at ang aming nahanap ay nagbago ng lahat. Sundin ang tatlong tuntuning ito upang gawing isang ritual na makapagpapabago ng buhay ang inuming ito. Tuntunin inumin ito unang-una sa umaga nang walang laman ang tiyan. Pinakamahusay na sinisipsip ng inyong katawan ang mga nutrisyon kapag hindi ito abala sa pagtunaw ng pagkain. Ang isang simpleng pagbabago sa tiyempo na ito ay maaaring lubos na mapabuti kung gaano kabilis kumikilos ang mga sangkap. Tuntunin tambabatuo. Ang pagiging pare-pareho ay mas mahalaga kaysa sa dami. Hindi ninyo kailangang doblehin ang dosis o maghanap ng mga shortcut. Ang kailangan ninyo ay isang matatag at pang-araw-araw na ritmo. Ito ay tungkol sa pangmatagalang pagkumpuni, hindi isang panandaliang pandaraya. Ang kakayahan ng inyong katawan na magpagaling at muling buuin ay nakasalalay sa kung ano ang ginagawa ninyo araw-araw. Tuntunin, number 3, huwag sabutahehin ang inyong pag-unlad. Nangangahulugan ito ng pag-iwas sa matatamis na almusal, mga pagkaing na proseso o gabi-gabing pag-inom ng alak na maaaring baligtarin ang mga benepisyo ng inuming ito. Pumili ng malinis at sumusuportang mga pagkaing kaagapay ng inyong pang-umagang inumin, hindi laban dito. Nang gawin ni Walter ang maliliit na pagbabagong ito, bumalik siyang nakangiti. Ang kanyang enerhiya ay tumaas, ang kanyang kumpiyansa ay bumalik at sinabi niya sa akin, Dok, sa wakas ay nararamdaman ko na ulit ang aking sarili at ganoon din ang aking asawa. Isang huling salita mula kay Dr. Reyes, ginugol ko ang mahigit 30 na taon na nakaupo sa harap ng mga lalaking katulad ninyo. Mga lalaki sa kanilang ika-60, ika-70 at kahit ika-80 na nagtrabaho ng husto, nagmahal ng malalim at nakipaglaban sa mga unos ng buhay. Sa isang punto, marami sa kanila ang nagsimulang maniwala sa isang tahimik na kasinungalingan na ang kanilang pinakamagagandang araw ay lumipas na at ang sigla, pagnanasa at intimasya ay para na lamang sa nakaraan. Nandito ako para sabihin sa inyo na ito ay hindi totoo. Ang ating tinalakay ngayon ay hindi isang teorya. Ito ay isang praktikal, natural at siyentipikong paraan upang suportahan ang inyong katawan. Ang pang-umagang inuming ito na may pundasyon ng Granada beetroot lemon at cayenne na pinalakas ng L-citrulline ay higit pa sa isang recipe. Ito ay isang pang-araw-araw na pangako sa pag-aalaga ng inyong katawan, muling pagbuo sa kung ano ang sinira ng panahon at muling pakiramdam na kayo ang inyong sarili. Ang paglalakbay na ito
ay hindi tungkol sa paghabol sa isang mas batang bersyon ng inyong sarili. Ito ay tungkol sa pagbawi sa lakas, intimasya at kumpiyansa na nararapat sa inyo sa pinakanatural na paraan. Kung nakikinig kayong mabuti, alam na ninyo na hindi ito mahirap. Ito ay ilang simpleng sangkap at ilang minuto tuwing umaga, ngunit ang epekto ay maaaring tunay na malalim. Nakita ko na itong nagbago ng mga buhay. Napanood ko ang mga lalaking lumakad ng mas matikas, tumawa ng mas malakas at muling kumonekta hindi lamang sa kanilang mga kapareha kundi sa isang bahagi ng kanilang sarili na akala nila ay tuluyan nang nawala. Ito ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Huwag kailanman maliitin ang malalim na kakayahan ng inyong katawan na magpagaling at manumbalik. Hindi mahalaga kung ano ang inyong edad. Kung bibigyan ninyo ang inyong katawan ng kung ano ang tunay na kailangan nito ng may kahinahunan, pagiging pare-pareho, at pasensya, sorpresahin kayo nito sa kanyang katatagan. Kaya bukas ng umaga, kapag inabot ninyo ang basong iyon, tandaan na hindi lang kayo gumagawa ng inumin. Gumagawa kayo ng desisyon na patuloy na mabuhay ng lubos, matapang at may kapangyarihan. Karapat-dapat pa rin kayong makaramdam ng sigla at buhay. Kung nakatulong sa inyo ang artikulong ito o nagbigay sa inyo ng pag-asa, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat mensahe at ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman para sa mga lalaking tulad ninyo. Pakiusap na isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa isang kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang dito. At kung hindi pa mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang iba pang payo na makatutulong sa inyong ibalik ang inyong sigla. Salamat sa inyong pagbisita. Ipagpatuloy ninyo, hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito.